Magandang umaga. Congratulations. Sana mo ng napan at matagal na nakikinig sa'yo. Maganda. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilhin ko sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang cool ka lang. Hindi na ako yung persi ka. Galing talaga. Talagang kakako, mamaganda kay harap sa tao. Congratulations, babatir ko sa'yo at Mauer. Keep it up. Balik, impormasyon at mga kinalaman sa lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Rapid Fire. Rapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Amoy kakaita, walang takot sa paghirap, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong pumalya, ibulga na talaga, oh yeah! Oh yeah! Makurap sa gobyerno, nang walang pero, abing ikaw manay politiko. Artista man o kahit sino, masasabu baho mo. Sa lapitan, walang sino. Percy Lapid. Makapahan ang iyong mukha, sa lapitan ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pa hinihiba, mas hindi abangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibigto ng walang preno, maging ikaw manay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ng baho mo. Sa lapad, walang sino. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Percy Lapid Fire! Percy! Magandang umaga po. Ito Si Peter Calas. sa pangalan po ni Rolo Binario at atong po muli niya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatunan na inyo pong napapanood ngayon sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Ang ating po palatunan sa 8 TV ay inyong sabayang mapapagyan sa himpilang DZRD Radyo Bandido simula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At siyempre po mga kaibigan, sa nais magbigay ng reaksyon sa inyong mapaksa na ngayong umaga, ang ating pong line ay 4120288, samantala ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sakto, magsama-sama po tayo sa paranghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat sisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-mayin, matatang, ngunit malalim at patotohanan
komentaryo sa Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Napakarami po balita ngayon, mga kaibigan, no? Tungkol sa, siyempre, sa politika. At tayo, natabayanan na lang po nitong mga kandidato sa pamuluhan ng mga national at local candidates ang endorsement ng mga religious organization. Yan na lang pinakaabangan ngayon, di ba, Peter? Wala, tapos na eh. Patapos siyang mga paikot-ikot. Susunod niyan eh, mga ano na eh. Meeting advance. Last 2 minutes. Yeah. Tapos na takbuhan. At yun nga, yung inaantabayan na yung mga endorsement na yan. Ang sabi, may mga nagsasabi, bukas malalaman. Ewan ko lang yung LCD, mga kaibigan, kung ito ho, kailan kasi sabi nung una, Martes, ngayong araw nito eh. Pero wala pa ho tayo yung... Miyerkules pa, kahapon dapat. Tama, Miyerkules po tayo ngayon. Yung kapatid sa radyo, mali na rin ang pecha eh. Hindi lang balita mali, pati pecha. Pecha lang tama. Pati pecha kakali na. Hindi, marami ho yan, yung mga balita na yan. At syempre, tungkol sa presensya, ang sabi naman, tanong si Miriam, bakit daw marami account? Diba? Tanong lang naman yung kay Almiriam. Alam mo, nanginayang tayo dito kay Miriam Tiago eh. Ha? Kasi kung wala tayong pagpipilian siya talaga pipiliin natin eh. Isipin mo yan, siya umiikot din sa ibang lugar para kumampanya. Napansin niya na hindi yata proportion yung lumabas sa party para doon sa reception ng mga nagpunta sa kanya. Hindi na nawala sa 2%. Ang daming tao. Sabi niya, kapag ako nanalo, una kong paimbestigahan Mga sarbi. yung sarili niya. Dapat matagal na hunin yung ginawa yan. Kasi kami matagal nang nakalatar yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ang katwiran lang namin, simple. Pwede ka sa lukuhan, wag lang. Pero ngayon, iba ho tayo ngayon kahit maraming issue, meron ho tayo kasama ngayong umaga. Meron tayong bisita ngayong umaga at sila po ay kumakatuan sa isang party list. Isa party list group na isa pipilian natin ngayong darating ito. At mga kaibigan, ito yata ako na pangalawang pagtakbo po ito. Mamaya, alalaman natin sa kanya, siya na pagpaliwanag sa atin. Nauhin po natin ang unang tawan ng CONSLA, ito pong Federation of Non-Stock Savings and Association Incorporated. In short, ito na mo lalo na sa Mataga Metro Manila CONSLA, kaya nakikita nyo yan kahit saan po sa Metro Manila punta, yung CONSLA, ang sabihin po pala yan, Federation of Non-Stock Savings and Loan Association Incorporated. Kasama po natin ngayon ang first nominee ng CONSLA. Walang iba kung hindi si Colonel Ricardo L. Nolasco. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga naman, Percy, at saka Peter. At sa ating mga taga-pakinig, taga-panood ng ating pinakahusay at na Radio TV ngayon sa isang SBS. Si Colonel. So, Colonel, pwede po mong ipaliwanag ninyo sa amin, ano itong CONSLA party list na ito? Okay.
Confederation of Non-Stock Savings Loan Association ay isa pong umbrella organization ng lahat ng maliit na paluwag na dito sa Pilipinas. Kami po nagbibigay financing assistance sa ating mga membro, particular doon sa sundalo, militar, police. Meron din tayong mga minero, mga bagyo vendors po, dito po ng gobyerno, kaya po ng mga private corporations. Doon po, ito po ay parang paluwagan na pag nangangailangan ka ng pera, susuportahan na po sa pagbalik po at man ang profit ito ay ito po ay ibibigay sa inyo bilang dividendo. Ngayon pong priority po ay sa livelihood project ng ating mga membro, sa maliliit na negosyo. Yun po. Kaya napakaganda po ng aming federation dahil karamihan po na membro namin, composed of 59 association po yan. Bumili po na po ang aming coverage. Nakita po namin ang impact nito sa ating mga membro. Gusto po namin palawakin dito ang ating mga bayan. Ayun. So, dalit sabi, ito'y isang party na taga merong kinakatawan. Kaya maraming party lisungan mga may mga nakakasilang mga propaganda, mga tarpaulin. Hindi ko maintindihan kung ano kinakatawan eh. At saka bibira na makikita mo wala ko kayo makitang party list. Pero kung meron konti na ilalahad nilang platform at programa. Karamihan po dyan siguro mga 70 to 80% kakatap po yan ng pagkasakisabahan. Ilan no ang membro nyo? Right now, meron po kami more than 1 million ng membro all over the country ho. Boboto lahat yun sa inyo eh. Palagay ko po ay ngayong taon nagkaroon ho kami ng lessons on our first try. Palagay ko kayo na makikita po na ng pwersa ng ating maliliit na mga marginalized sector at ipakita nila kung kalakas itong grupo na to. Kasi yun, nung nakaraan, di namin balita yan. Perong konsla. Eh, ngayon no, kahit saan kayo magpunta, pati mga yung nagbibisiklet, mga parang tricycle. O nakikita ho namin, may mga yung pala, ito, may kinakatawan itong grupong ito. Hindi ko kamukha nung, kasi sa pangkaraniwan tao, ko, hindi na naintindihan ko yung party. Kaya yun ang unin ng lugnap ng at nagulat siya. Sabi niya, kayo kami po ay bumoto paris ng manaan. Yung alam nyo, hinihinom yung politiko ito. Pakita lang namin sa tarpaulin, sa radio, at hindi ho nga namin nangyayari na itong. Dahil alam naman namin na isang congressman yan. Yun ang binigay ho namin sa kanila. At natuwa naman nila. Itong konsla, no? Itong bawa sa paano tayo makakatulong sa mga sa publiko. Halimbawa, ito'y ang nagkakaalam namin kasi nung una ito para lamang sa mga nasa serbisyo sa gobyerno. Yung po pala tama rin pati hindi pati mga titinda, mga vendors. Opo, actually po ito po ay sanction ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay meron 8367 na nasa po ng ating Kongreso para pangakaampan ng itong industriya. Yung ito sa economic welfare ng mga kababayan at example ako po ay galing sa AMLA. Ang AMLA po ay meron ng konsla Savings Loan Association po ito. Po ay tinatala ng 60 years ago at nag-umpisa lang po kami ng parang contribution lang ng paluwan, 50 pesos. 100 tao. After 60 years, bago kayo naniwala, marami na natulungan nito, lalo na sa ating kasunod, mga pulis, ang ating mga bombero, mga BJMP. Alam niyo po na ito po ang
bigay na sa ating kasadatan Pilipinas. Alam naman yung sundalo, katulad po ay isang sundalo. Kapag po apat ko kami makakaped. Puro kami sundalo. Ang kasi ang fair ko po sundalo. Alam nyo naman sundalo, napakalito na sweldo na. Para ko kami tiis noon. Ngayon, tumaasan ako. Hindi ko kaya magparal ng isang sundalo ng apat sabay-sabay. So, tapos po kami lahat dahil po pag-uutang at pagpahirap ng aming asosasyon. At lahat po kami, lahat ng membro ng 1 milyon, ganun po ang kanilang nangyari sa kanilang buhay. Malaking tulong ito. Example po, sinasabi ko, ako sundalo. Pag isang kapulisan lalaban ng gera, o pupunta sa isang lugar, hindi makakaputok ng baril na maasa. Hindi alam. Kung may iniisip ang problema niya, pagkain, kung may eskulon, kung may state, siyempre, ang isang sundalo, punta sa isang lugar para naisip niya. Siyempre, pag magulo, hindi makakalaban ng ayan. Pag-depress. Ang problema pa, ang sundalo, hindi makautang sa commercial bank. Dahil ayaw nila pautangin dahil very dangerous daw, high risk daw. Sa gobyerno, bawal din. Pwede magkasagba ang gobyerno natin dahil hindi pinapayagan. Ito punta yan. Kaya karamihan po ng ating mga, siguro, 1%, gumagawa ng kakohan dahil sa hirap po talaga ng buhay, wala ho nagbigay sa kanila ng financing assistant. Kami, establishment. Inalis po rin natin yung mga 5-6, ba? Makite, pero 5-6 ka, halos kakainin mo na, ibayad pa sa interest. At yung mga ito na umiikot araw-araw para magbayad ng utang mo. Pala niya kakagat. Kaya nung umikot to sa buong Pilipinas, talaga nakakita yung importansya ng non-stock Savings Loan Association. At sinabi namin, napatay tayo sa insektor. Tulad nung ng OFW sa abroad. Hindi pala, sabi ng gobyerno natin, ano kayo, you are heroes. Pero tignan nyo, ang dami ko namin nakausap. Pumunta ko kami sa Hong Kong at parang niya rin. Nyo, sabi nila, kay agency ka at tumabad ng 100,000. Bakit pa nila magbayad? Saan yun? Ang dami pero dinodolog. Ba't mo pahihirapan yun? So, kawawa naman. Isa sa sektor yun na nakita namin, pwede natin tulungan ng konsla. Magpapatayo tayo ng sarili nilang financing association na sila mismo didepositor, sila mismo ang upan doon at kung ano man kinita nila ibabalik sa bilang dividendo, hindi na nila ho kailangan mangutang sa tao sa mga pipes na yan at magkaroon sila na rin nila self-help. Doon mag-uumpisa. At yan, totoo rin sa sektor. Totoo yan. Ang mauunahan nyo pa yung OWA niyan. Oo. Matagal namin sinasabi sa OWA, dapat magkakailan ng sariling bako para sa overseas alam nyo kasi, kung wala akong political will, wala akong siyempre, ang tatatamaan yung bank na ang nilang pinapriority, siyempre yung income, yung tubo. Sa amin, social kami. Minsan nakakatawa nga, pumunta kami sa Central Bank, siyempre, ini-examine kami. Sabi nila, bakit tatas ng passion? Wala akong problema kasi may mga paraan naman ho kami. Alam nyo, kung may sundalo, sabi nila, may una po ako, hindi ho na ko. Lapit sa'yo, sir, pwede nyo ba akong tagdagan lang na 50,000? Bakit? Mamamatay na ang misis ko kung wala akong mainupumot. Pwede mo ba hindi yun? Nung naliliwanag namin sabi sa amin para daw kaming social welfare, dapat daw tayuan na namin ng social welfare. Sino pa mag-aalaga nun? Hindi ba ninyo naisip? Paano ho ba yan, Colonel? Nag-member ako dyan sa isa sa mga organization sa ilalim ng contract, katulad yung AMSLIFE. Isang member, ano ho ba kataran dyan siya?
makapag-qualify na bilang member na hindi siya umutang. Kung nasa ko sa pato may sariling sektor, asosasyon na mag-membro, kilala ho nyo yung membro nyo, kilala ho nyo yung mga karakter niyan, kilala rin kung paano magpalakad, at na sundalo, ang papakita lang naman sa inyo yung audit mo at yung payslip mo. Yun lang po. Ngayon, ito tanong, Colonel, yan ba bawat meron kayong opisina or paano yan? Yan po ng member ng Konsla ay kanya-kanya pong opisina. Kami kami ay nagdi-deal sa military, police, sa mga pumero, sa retired attendant. Meron ho kami 68 branches at saka all over the Philippines. So, hindi na kailangan po habang kunwari ang ating kasundaluhan sa bundok. Hindi na kailangan bumaba ito sa Maynila para umutang. Siyempre, iniisip din namin yung mga safety and security nila. Ganun po, ang sakripisyo din ng mga asosasyon. Katulad ng mga NAPOCOR, ng mga SM, katulad ng mga bayan, mga vendors, kanya po silang asosasyon. At nakita namin yung impact sa ating mga kabayan. Kaya may tutulong alaw nito ng attack service law na ito, no? Kung sakaling mai-organize ito at nagkaroon ng kinatawan sa Kongreso. Pero tama ka, no? Kasi maraming pilitan ba yun ng party list? Kasi alam mo naman, di ba, isang pakilap na trabaho. Ising mo sa nakapili na lahat ng constituents mo. Paano na problema? May birthday, may kapitan, may sakit. Mahirap. Hindi na maging politiko. Lalo na, boto, kung hindi magbabayad, minsan hindi ka pa kayo boboto ng Pilipino. Pa yung nagbayad ng 1,000, papatong na, wala nakapusan. May tunan. Tungkol po sa importante po dyan, ay tagang gawin na natin social admiration natin mga kababayan, lalo na doon sa income group, na magkaroon ng self-help. Huwag na umasa ating mga gobyerno, umasa. Doon mag-concentrate ang ating gobyerno para mabigyan sila nasa katulad ng malalang kumpanya. Baka hindi set aside ng isang mundo. At least 2% o 3% sa kanilang profit. Ilagay doon. Bigyan ng subsidy. Magbigyan lang ng umpisa ng isang pag-uumpisahan nila. Tapos kanilang turuan rin sila. Gumawa ng maliit na negosyo. Maraming franchise, maraming magtataho. Magkakala lang ng gobyerno likod. Meron ako napanood sa TV. Yun na ngayon. Yun ang importante. Hindi natin dapat, alam mo kasi ang problema sa atin, kasi tayo umuunlad. Ginagawa natin sila, yung mahihirap, ano natin nahihirap. Para yung mga yumayaman, para sila yung na, dapat ito yung dapat doon kayo sa amin. Yun ang sinasabi namin na hari at kayong sibans na tinutukoy. Dapat na po yung mentality na yun. At tayo siyan, bigyan natin ng empowerment lahat ng Pilipino sa sarili. Hindi at sa mentality pa pinag-aaral mo mag-empleyado ng ganito. Hindi na dapat ganun. Dapat ang bawat estudyante, bigyan natin ng technique. Sila ang boss. Negosyo. Halimbawa, nagkaroon ng representation sa Kongreso. Ito. Ang unang alam BRAS na itong i-introduce sa Kongreso para sa kapakanan ng publiko. Kasi maganda itong concept na ito ng mga, ang tawag yata parang cooperative, hindi ho ba? Parang cooperative ba? Pero they're not allowed to engage in other speculative business. Ang ibig sabihin, hindi sigurado kikitahin nyo. Pwede, hindi ho na cooperative ba? May danger po yan eh. Kasi pasukin ako. So mas kontrolado ho kami. Okay, bakit? Ipangkita ko lang, bakit ho kami pumasok sa sa Paris? Marami yung kasing ginagawang batas na nagtaka kami. Bakit parang instead na binibigyan kami ng stability, binibigyan kami ng pagkaon na mas katulong, parang pinahihirapan.
Mhm. Mas hinitang kami na ang palagi kong tinalipan, hindi naman ako kami itiniyo para kumita. Kami po ay tanungan yung aming sarili membro. Kami mismo mga membro, kami mismo mga asosasyon, ang tumulba ng problema. Kasi biboto ho kami. Mhm. Hindi naman ho kami, ina-assign o ina-appoint. Oo. So, meron kami hong social radio. Yung hindi namin yun eh. Siguro, sa mga bagong policy ng ating gobyerno, integration, open ng mga bangko sa mga sa world, nakakaagawan ng pondo. Nakita ho nila, ang total economic financial power po ng aming asosasyon, meron kami 3% ang total pera na hawak, almost 7 billion po ang hawak na namin. Sa opening of financial integration, sa opening po ng mga bansa, nakita nila na kailangan nila kontrolin na. Yun nga ang problema. Sabi ko nga kanina, ang isang empleyado hindi makakautang sa bangko mga 100, kulang na lang ho, isla mo sarili mo at kaluluwa mo para pautangin ka. Diba? Lalo na kung wala kang collateral. Yun po, hindi nakikita. Alam niyo naman po, mga of governors, siyempre, bankero din ho yan. Yun po, gusto lang namin tulungan ng gobyerno, gusto namin tulungan ng ating mga kababayan, at gusto lang ho namin nagbigay ng bagong buhay at babago doon sa mga alam ngayon. At alam niyo naman po, ang isang congressman, naman ho, tungkol sa sektor ng nursing, isang congressman ho kato, kaya niyo tignan ko ano yung mga ibang problema. Sa pag-ikot po namin, ano ho namin nakita ang dapat itong ayusin. Kasi kamihan po ng taas natin, 10 to 20 years na ho, in-implement pa ngayon. Wala akong pagbabago. Kumbaga po sa jeep, ito ko na, may balipi, ring mo. Kung ano na gagawa, may hindi na ayos. Kaya dapat pasuhin na ho taga. Katulad ng contractualization, di ba nakakatawa? Tuwing election, laging sinasabi na aalisin. Pero hanggang ngayon, para yung mga, mahirap lang magsalita ng masamang, Hindi, kanina, nabanggit po niyo yung kasama dyan sa mga organization dyan, kumakatawan sa mga vendors. Alam niyo, naisip ko, maganda yan. Ang dapat ninyong kausap dito rin yung mga local government officials. Halimbawa, sa Manila, and vendors ko dyan Yan nung nga yan, napagdaan din nila yung karangalan, lalo na kung pagkakalbahe na kaupo. Di ba? Wala man lang silang na-avail na benepisyo. Yun ang sinasabi namin na bawat sector Wala silang takbuhan. Lalo na pagka nahuhuli yan ng mga nangungutong ng mga pulis, kinukuha yung mga paninda niya. Nawawal sila sa kanilang punan. May tanong ako, Colonel. Yung gano'n, alam mo, mga illegal vendor, nasa bangketa. Meron ng example yung nasabi nga natin yung vendors. Mga nagtitinda ng mga nagtitinda. Meron sila ng savings loan. At matagal na sila drive. Ibig sabihin, kung wala silang sila mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng Kung negosyo. sila lang sa bangketa. Yung mga Ibig sabihin, pwedeng i-organize. Yung sa local level, hindi yun po kami. Kami po ang mupo sa kanila. Kami po bibigyan ng batas para patin po yung ganong klaseng At least negosyahan yun. katulad ng mga roda natin, mga tricycle association. Mga yan talaga marginalized. Marginalized. Yung mga vendor, mga tricycle driver. Yan ang makikita na tricycle drivers na may kita naman yan araw-araw. Imposible naman hindi kita yan. Umutang siya ng 10,000 pang gamit niya. At least magbayad ng 50 isang linggo. Okay na yun. Kasi yan ang mga Hindi mo na lang nakaw, manday pa, yung mga tricycle driver, yung mga
mga tayo, Mhm. mga farmers, imbis na iutos sa gobyerno, Yan yung sinabi natin kanina na ito talaga nakakatawa. Yun, oo. at saka bigyan ng tax exemptions. Oh, merong Bakit ba may kailangan- purpose may purpose yung kanila sali sa party list, ano? Meron silang objective, meron layon para sa ating mga kabayan, lalo-lalo na yung especially itong mga marginalized. Alam mo kasi, sabi ko nga kanina, ang hirap congressman. Kami karamihan po ng mga mahal dyan, may nang kakain na sa bahay. Kasi narinig po yung paghihirap po namin Lahat naman niya mahihirap So mag-ano naman namin. Kami po gusto na lang namin protektahan yung industriya namin sa mga burgiso, yung mga talagang hindi ko iniisip yung kahirapan. Kasi ito lang ang lang sa ating personal interest. Kung kikita lang, hindi na iniisip ko ka na ng kapitbahay mo o kababayan mo. Kanya-kanya. Iniisip mo na lang yung negosyo mo, iniisip mo na lang yung ano yung kikita mo ng araw. Nakakalimutan na mga taong nagtatrabaho sa'yo. Yung sa mga laborers natin, di ba? Oh. Di ba? Kawawa naman, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga department store. Bibigyan mo ng agency ka. Imbis na magap ng minimum na 12,000 o 15,000, at 8,000, 7,000, kakaltasin yung admin, kakaltasin ng PhilHealth, kakaltasin yung, kung ano pa kakaltasin. Hindi mo ba, libre ng PhilHealth, nagbabayad ka naman ng insurance. Hindi nang kapag mo kaya, maliit ang sweldo mo, yung lalaki sweldo, yun, di ba? Para tulong to. Aalin na natin yung impoverished state natin mga kabayan. Pero namang dati yung nung OWA, alam niyo sa OWA, no? Yung sa contribution naman mga overseas workers natin. Alam niyo ba nag-umpisa yun kinukuha yung kanilang contribution hindi sa FW kundi sa kanilang employer. Nagkakaroon ng deduction. Kasi kung nag-umpisa ang overseas program natin, umaalis sila noon, may advance Hindi ho sila nagbabayad dati ng mga processing fee kung ano-ano. Sumama talaga. Marami na pumasok na nakatarapan dyan. Kaya bandang nagbayad na sila ng mga processing fee kung ano-ano sa POEA. Kama dyan, na kinuha sa kanina, hindi imbes na sa lawyer, yung contribution nila sa OWA. Kaya nakakatuwa yung sinasabi na nalalaman niya, no? Kaya pala siguro hihirapan tayo ng sarili sila kasi yung mismo employer ayaw na pirma. Di ba? Kasi kung maganda lang ho yung organization na naumpisa at alam nila niloloko, imposible hindi pipirma yun Kasi kaluwagan din niya ng employer na hindi na manod kung ano man ang problema ng kanilang empleyado tungkol sa pera. So, yung yan kasi kung sa OFW, ang pipirma lang niya naman tatlo Yung member, yung employer mo at saka yung agency mo. Wala na yung agency. Pag meron na siyang magtayo, ang ibig sabihin nun yung sisweldo niya, ito ko dideduct ng employer niya. Alang tulong po yan. Nagkakaroon ka ng problema doon sa pinapadalang pera. Nagkakahiwalay ang asawa dahil nagkakasunod ng hindi maganda. O nagkakaroon ng boyfriend. Siyempre, ipadala niya yung utangin ng umpisa, yung pagkain lang ng ano. Tapos hindi na sa magpapaga. Yung natitira niya at yung natitira niya, kikitahin, ilagay niya doon sa savings na nyo. Tatumupo pa ng magandang interest. Na yun lang, pwede niyang gamitin para ipadala niya sa uwi niya. Di ba? Yung mga konseptong gano'n, ang laki ng tulungan sa ating mga OFW. At talagang magsiyan sila. Hindi na sila pahihirapan. May party yung mga OFW, pero wala sila pang nabalitaan natin, naging hakbang o anumang bill na ginawa nila para sa kapaknapan ng ating mga OFW. Alam niyo yung political system mo dito sa ating bansa, malaki sanang improvement. Kung magiging ako, sino magiging leader natin na ayusin lang lahat yan,
Ako kami sa'yo na maganda. Mhm. Kaya lang ho, pag pinasukan na ho political will saka political implementation po, nawawala po eh. Alam nyo, ugali natin, anak, utang na loob, ayun ho eh. May utang na loob isang bagay, maski talikwas ng gagawin mo eh. Meron ng mga party list na mababalitaan mo lang pag election eh. Sabi, Nakaupo sa Kongreso, hindi mo mabasa mo sa dyaryo kung ano ginawa. sabi nga nila eh, Hindi na panuka ng kakayo lao dyan, talagang tututo sa mga batas na dapat na ipanukala. kaya ho kami nagpapakilala sa kanila. Kaya ho kami umaharap. Para at least kilala ho nila kami. At sabi ko nga sa kanila, wag ho kayong mag-alala pag ho na kami. At siguro kami babalikan ho na kayo. Kasi wala, ang sabi nga nila nakakatuwa eh, wala daw party sa dalas. Wala eh. Ang party list ng election, kaya makabasa mo, election. Tapos, re-elect. Magtaka pa. Hindi mo naman rinig yun. Yung mga party list lang, tulad nung sinabi nyo kanina, kayo may address kayo, kompleto kayo. Oo. Dapat nga, yun ang requirement para ka ma-qualify sa party list, hindi ho ba? Meron kami alam, wala yan. Meron din kami alam, nakikita namin yung bida ng bayan, FPJ. Wala namang kinakarawan yung bida ng bayan. Dapat kasi tingnan nyo lang sa teachers, ang daming teachers. Oo. Baka ang dami, Manila teachers, Problema ang teacher yun, na ngayon. yung kanilang Sa, Nakaupo sa Kongreso. pera pa, ang problema. Wala kang malamasa sila. Nagtukala. alam nyo kasi sa Kongso, nakaka-loot man. Yan. Kasi kung hindi ho ikakampi sa predominant party, hindi kayo mabibigyan ng pondo. Ganun ang nangyayari eh. Sandali lang may parinig ka sa inyo. Ito, muna na. Itaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Consulate No. 68 na tutugon sa pangunahing pangangailangan at nagbibigay ng oportunidad na iangat ang buhay sa pamamagitan ng pagninegosyo. Ipaabot ang benepisyo na ibinibigay Savings and Loan Association sa mas nakararaming maraming Pilipino. Consular Party List No. 68 ang kaagapan ng mga Pilipino sa kaunlaran at pagbabago. Consular iboto sa Kongreso. Consular number 68. Naliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni First Lapid. Lapid Fire. Panawin po natin sa ating palatuntunan. Kanina pa ho ninyo yun sa mga nanonood sa atin. Ang mamaya ho yan, kasama natin si Colonel Ricardo Nolasco. Siya ang first nominee ng party list na kilala ho ninyo ngayon niya dahil kasi magpunta. Meron ho makikita at makikitang mga karatulan ng CONSA. Yan po yan. Confederation of Non-Stock Savings and Loan Association Incorporated. Ito yung mga maliliit na paluwagan na parang kooperatiba para po sa mga marginalized nating mga kababayan tulad ng mga pulis, yung mga sundalo, iba't ibang organisasyon kasi yan Ito sa ang umbrella. Ito po yung pinaka-umbrella organization. Ayun po mga kaibigan, napakarami ho nito basahin natin. Kabilang na dyan yung mga endorse at kung ano pa ho. Yan nila matulungan yung ating mga maliliit na kababayan lalo na hindi pa ang nauudyasang katulad nito na mga pahaluwagan dapat nilang matulungan, gusto nilang matulungan nito na may organize yan para lahat meron tayong panabang na hindi tayo aasa na lang na ngutang tayo bay pag umaan
yung Bombay, sa mga ano, sa mga lugar-lugar natin, alam naman ninyo. Sabi nga, ang taong gigipit sa Bombay kumakapit. Diba? Kahit na tubo niya. Eh dito ba malaki tubo? Ma- Balikin po, kasi niregulate din po ng suspension yan, at saka ang bago set, at mismo yung pinaka-mother ng mga asosasyon. Halimbawa, pwede ba kayo magbigay ng example? Halimbawa, isang magkano yung pangkaraniwang membro ang higing contribution at magkano naman, halimbawa, gaano tagal kung bago siya makapagpapil ng kanyang kailangan na utangin, may tubo ba yun? Ang sa regulation po, ang basic deposito requirement is 1,000 no? Para pagka meron ka na ho, din na ho yung umutang. Immediately. Immediately. Ang kapag Dito sa paying capacity nyo, yung kakayanan ninyo, at natin sa result ng step nyo o kaya doon sa income na generate mo, mga ganun bagay. Kung maliit, di na lang ang pwede mo utangin. Hindi ka from 10,000 o 5,000 to 600 po. Ilang percent po yan, Colonel? Depende yun sa ranges. Pero ang bracket to namin na 5% per annum to 10% per annum. Baba. okay na yun, ano? May tutas lang ho yan pag may insurance po. Kung magkaroon ka ng problema, makasakit ka, yun. Actually, na ka-issued po yung loan mo. Maganda pa, no? Yan napakalaking tulong sa kaysa Kung sa ikaw pala, halimbawa, magtinda-tinda, makakakuha ka ng po. Ang patakaran na yan, ng corporation Kasi na nasa ilalim ng contract. kasi may requirements po yan talaga na ganun po. Kasi siyempre, ang financing mo at kooperatiba, nabubuhay lang po yung pamamagitan po ang credibility at integrity po. At hindi ko basta magpapautang lang na alam mo naman na hindi gagamitin sa negosyo. So may ito kami dyan. At tinitignan din namin yung capacity nyo to pay, yung kinita nyo. Kaya dapat, kung uminom kayo, ayusin nyo paggamit noon sa negosyo. Kung hindi nyo nagamit sa negosyo, i-inom nyo at saka hindi siyempre kayo ka-qualified. Pero kung meron na kayo at kailangan sa hospitalization, siyempre nire-regulaso yan ng asosasyon. pa yung makabil. Karapatan doon sa amin, sa Air Force, doon sa Villamor, 70% ng bayan galing sa patang sa AMSLA. Ganun ang tulong na ibibigay ng ating Baka limbas, tayo dyan, no? At kapasok, hindi lang kayo. Madagdagan ng nominee. Ang tatlo si, ba ho? Yes, sir. Opo. Halimbawa, wala ho kayong balak magpanukala na makapag-ano rin kayo, makapag-develop din kayo ng mga katulad na sing project para sa mga members. Semen program platform ho namin. Kami projects sa low cost, pero actually low cost. Hindi ko kasi kakayanin talaga ng empleyado yung magbayad ka ng 1,000. Hindi ko kakayanin. So kailangan talaga magpuno ng batas na natin ang social yung at marketing kumpanya. Katulad ng mga cellphone, mga power dyan, kumuha ng mga percent lang yung para sa kanila. Para kung isinasubsidize po natin totoong tulok. Hindi yung pipilitin natin na magbayad sila ng halaga na hindi kung ano ipakain sa kanila ng pamilya. Kaya dinari pong empleyado na nag-minimum wage, hindi mo makakabahay yun eh. Mas ginagawa mo, ay yun lang araw, baon ng mo, 200 hindi, naalala ko nag-aaral pa ako para papanood lang ako binibilang yung aking pamasay, lalakad ako ng 2 kilometro, 3 kilometro para makapid lang. O kaya, makabili lang maganda sapatos na nung panahon natin. Yun.
kailangan din nila ng ambisyon at pagsisikap. Yun ang dapat ituro natin sa kabayan. At siyempre, kung final literacy, Saka yan eh. kung paano ibigay natin ng importansya ang pagpapakita. Importante po yun. Bigyan natin ng haga. Kung kailangan ng savings, mag-iyo. Kasi hirap po ng maldaso eh. Yung kunyari, may na 1,000, wali mo lahat o bibig mo lahat. Hindi ka maski 100. Saka lahat ng sinasabi nyo, dual, Lahat. hindi naman parang state, state do Di ba, statement. Simple. Simple lang. simple lang siya. Alam mo, ang isang proyekto, ang programa, hindi naman kailangan maging complicated eh. Kahit yung mga batas natin, hindi naman dapat ginawang komplikado yan eh. Ang dapat talaga yan, yung pinaka madaling itindihin. Yung simplified lahat. Pati ang procedure. Bakit nyo yan? Oo, sa batas. Pag-uusapan lang ko, no? Katulad yung nangyari sa mga PIDAP na yan. Ito yung problema, hindi kasalanan ng politiko yan, hindi kasalanan ng mga akusado yan eh. Ang mali po doon, sistema ng gobyerno natin. Bakit? Ibibigay nyo sa isang komunidad o isang congressman. Ibigay nyo na ng pera. Diretso na. Tapos let him be accountable. Mawawala ang commission dyan, mawawala yung percentage dyan. Sistema po yan. Dapat po baguhin ng gobyerno yun. Tama, may batas. Hindi kasi inaalaw yung mga koman, yung mga senador na makahapas ng pura. Pati yung departamento ho. Kasi ang daming ano niya, pagdadanan, komplikado. Corruption eh. Hindi ko naman sasabi corruption. Ang sinasabi ko lang yung sistema po. Sistema lang. Kung maayos lang po natin ang sistema, mawawala ho yan talaga eh. Kasi wala ho marami. Sa natin no, si Colonel Ricardo Lasco, magbabalik siya ho ang number 1 nominee ng party list. Magbalikan natin kayo pagkatapamang ng ilang pala sa ating pong pagbabalik sa yung mapapakinggan sa DRJ Radyo Bandido. Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabuluhan, masisingawin at isisiwalat Lapid Fire. Makabuluhan na katotohanan ng komentaryo para sa ng bayan ihahatid ni Persapi, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa si Percy Lapid Fire o sa DZRJ 810 at sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Para sa inyo mga masugid namin taga-subaybay ng 8 Media sa mga at cable link channels, may regalo para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ng pangalan programa sa aming na pinapakinggan. Napanood nyo ngayon para sa channel ng pack mula 8 Media Broadcasting. Itas lang sa 0979-8910 ang inyong pangalan, lugar, ang pangalan ng pamang inyong subayan. 0917988910. Text na! Balita at impormasyon sa mga napapahong kaganapan, makatotohanan ng komentaryo, na public service, usapin sa lusugan, entertainment, at gimmick pa-premyo. Narito, Tri-Media Broadcasting Network, ang bilan bawat Pilipino. This is 8 TV. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatakay na sama sa bayan, mayroong humor. At sabi ba ko sa'yo,
nung minsan, parang nagalit yung bubay sa'yo, pero hindi mo pinatulang ang ganda ka, hindi na mo kasi talaga baka ako, makaka makiharap sa tao. Congratulations, bati lang ko sa'yo, power. Impormasyon at may kinalaman po yan, lahat isisiwalat ng wala takot. Linawin, himayin, matapang, ngunit tali at makatotohanan ng komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, sama si First Lapid. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng takot, linawin, hihimayin, matapang, ngunit lalim at makatotohanan ng komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si First Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa bata, Baratabon, Hataw. Magandang umaga pong muli mga kaibigan at hindi na ho pakakabahan yung ating mga fanfare dito kasi panauhin ho natin kasama namin ni Peter ngayon dito po sa studio ang kinatawan number 1 nominee Consa Party List na Colonel Ricardo Nolasco. Siya po, mga kaibigan, ang kumakatawan no, dito sa ang ibig po nito, Confederation of Non-Stock Savings and Loan Associations Incorporated. Natin siya papatiin, paikiin ko lang ang panag, ito po'y umbrella. Ito po yung pinaka-umbrella ng mga samahan o ng mga ng mga organisasyon na may kinalaman po sa mga marginalized kabayan na napag-avail na maging miyembro nito na paluwagan. Sa babang wala naman tayo deposito, di ba? Tayo magiging miyembro para tayo matulungan mo, makakuha tayo ng tulong dito kung ang kailangan natin. Hindi lamang ho sa ating lusugan, kundi pati sa gahanap buhay. Dito tayo nakakatulong kung tayo po'y miyembro. Babati po sa akin mga kaibigan, si retired Colonel Ricardo Nolasco, siya yung pangunahing kinatuan ito pong Consa Party. Magandang umaga po ulit, Nolasco. Magandang umaga, Peter. Number 1, papasalamat po sa programa nyo at binigyan nyo ho kami pagkakataon mapaipanag yung ating Party List. At ako po ay deeply engaged po sa ganitong pagkakataon dahil nakahirap po ang mga Party List dahil para ho kami senador all over the Philippines. Ngayon, mga kaibigan, kanina pa ho namin pinag-uusapan nung di pa ho tayo napapakinggan sa radyo, yung mga benepisyo na pwedeng maibigay nitong sila sa marami nating kabayan kung sakaling sila po na rin. Ito, paliliwanag ni Colonel Nolasco kung ano-ano pangunahing benepisyo na pwede nitong maitulong, lalo na sa maliliit. Ito talagang may kinakatawan nito Talagang po ito sa interest ng mga militar kababayan. Okay, isang ko po sa papaliwanag po. Ano po yung CONSLA? Yung CONSLA po ay ang Confederation of Non-Tax Savings Loan Industry. Kumakatawan po kami bilang umbrella organization ng 59 savings loan industry po sa ating Pilipinas. Kami po present ng ating mga marginalized sectors sa mga low-income group katulad po ng teachers, minero, police, vendors, at mga empleyado po ng mga government officials. Nakita po namin yung ganda pinalapan na pagtatayo po ng Non-Stock Savings Loan Association. Gusto po namin yan ipalawakin sa ating mga kababayan. Sa hirap po ng buhay ngayon,
at sa hirap po paggabi ng loans na ating mga kababayan, lalo na sa bagay kung ano ilagay mo yung kaluluwa mo, masyadong restrictive po. So sa pagtatayo sa sarili nyong paluwagan o sarili nyo nakikita po ninyo magandang pagkataon na magkaroon ng magandang buhay ang ating mga kababayan. Ulitin, Rondel, pagka kayo naupo sa Kongreso, ano unang nasa isip niyo palok sa kapakanan nitong mga inuupo natin sektor? Number one po ay bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga maliliit na sektor na magkaroon sila ng sarili. Paano? Kaya po, OFW, sarili nilang dito. Yung ating mga tactical sarili nila. Bawat sektor pa tayo sila. At sa pamamagitan ng batas, bibigyan po sila ng subsidy at na pag-uumpisahan. Marami naman po tayong dole out sa bigyan yun. Itong dole out sa bigyan, tinutuwa ating mga kababayan na sila na pick up. Hindi, mag-concentrate na natin sa maliit na nisyo. Mga pantawid. Di ba? Yung mga program gardening, sa likod lang ng gardening mo, mga 100 square feet ka. Ito ko nabalita, isang mahusay na Pilipino. Ngayon, milyon na. Sa tanim lang ho ng kamatis. Pagtatanim mo lang ng buya sa likod ng kanyang background. Diba? Ganun ba simple. Hindi naman okay na komplikado maging manufacturer o leading holder ka para matutunan ito. Walang masyadong nangangailangan. Bumilap ka, pupunta sa bangko, utang ka, hindi ka pa utangin kasi kailangan dyan, mag-ularal ka eh. Ganun lang kasimple. Dito, mag-membro ka. Yun natin yan, mag-bibot tayo ng technical training sa kanila, bibigyan sila natin ng monitoring at saka gabayan po natin hanggang successful yan. May mga constant ho yan. Kailangan natin yusin yung requirements na yun para pagpatayo nila sa sarili. Pero wala yan. Kasi doon sa bagay natin yan. Mga membro nila, mga nagtitinda ng gulay, nagtitinda ng mga RTW. Hanggang ngayon, successful sila. Kaya hindi ko sila nagkakaroon ng problema. So, sarili tulong po to para ng kooperatiba. Kanya-kanya tulong. Huwag na tayo umasa sa gobyerno. Huwag na tayo umasa sa palakas po natin sa magandang paraan. At siyempre, sariling buhay po to. Para makita na natin yung fruits ng ating labor. Sigurado mawawala yung poverty dito sa Pilipinas. Pwede mo mga OFW, di ba? Pero kasi meron yung OFW, hindi sa mga presidential, rinig na nagsalita tungkol doon sa pera ng OWE. Wala siya sinasabi that kung meron ino-audit ba yan. Kahit wala pa tayo nakikita kahit isa na naipagawa yan para sa welfare interest ng mga OFW. Nakakatawa pero umii kami, no? Siyempre pinaliliwanag ng aming yung aming tikain at advocacy. Women in Hong Kong, nangampanya po tayo ng OFW at nakakapagtaka. Kasi sabi na being considered as the heroes of our Philippine economy, ngayon po mas matinis, hindi ko kayo makaalis ng bansa. Kay direct hiring ka, kay automatic ka ng 100,000. Kailangan natin impulsion. Nakikita natin siya. Bakit hindi na gobyerno yung mga na yun, ilibre na lang. Kung pinala nila siguro, sige, kung meron na yun. Diba? Kabigat na. Lalong nalulunod ang mga OFW pag pumunta ng abroad. Kasi wala na. Ubus na yung kanilang puhunan. Diba? Maalis nga ho sila. Nakakarsursilyo. At saka, kayo ng aeroplane. Diba? Kumakapito sa 5-6. Kumakapito, pati na sila. Katulad, siguro magpapakala po kami. Yung land bank o yung government dyan. Magbigay na po doon. Bigyan na po ito. Na yung pautang siguro mga 1% per annum na lang. Para hindi na aasa sa mga ibang bangko na 5-6 dyan na
i-use na 5% monthly. Yan ha, narinig nyo na. Ganun lang kasi, batas lang, batas niyan. Si Kerolado, baka mamaya, talong pa nito, mga kinatawang portfolio na na yung Kongreso pag ito nalagay. Meron siyang, meron siyang layunin para ng OFW. Ano nga, kung makatawan sa OFW, wala tayo nalalaman na ginagawa. Nasa ng polo niya, kasama po sila na Teka, linawin natin. Oh. Ano ba yung party sila? Yes, 68. Huli namin numero 68. Tunay na numero namin. Ito lang dali natin. Ito, maraming sektor na pwedeng tulungan. Pati OFW ay pwede po nitong tulungan. Tunayan, nakakalin sila ng kong Nisita yung mga kabayan nating OFW nakausap kay Rene. Na-interview na sila at nakakaawa. Bilin sa dito para ho nilang maipsal yung kailangan. Yung stretch ng highway ho doon sa department store, nakalala sila ng ton. Doon ho sila nagkikwentuhan doon. Putipon. Ang lino ng bakit yung ang gobyerno? Sabi ko, Ernel, Magtayo na sa lugar doon, bumili na sa doon, na doon sa karoon ng happening. ayun na nga Para awawa na, para yung mga squatter na para namin malimot dito. Nakakaya tuloy doon kasi wala namang gumagawa ng ganun doon. Kasi ang galing ako dyan nung araw nung unang punta ko sa Kernel, yung agad na naisip ko, sinabi ko ngayon, nabi ko rin sa radyo Kasi doon naman sa yung yung sa atin ng ferry, sa kaya ng ferry. Dapat to na yun. Hindi lang sa Hong Kong, mas lahat to na kami Pilipino. Hindi nyo doon nagmamalik. Doon Doon Kaya pa ho sa mga turista doon, nakikita ho dito ko 80% ng mga domestic help doon ay Pilipina. Pero mo na kung paano sila mahalin ng ating mga kababa na mga insekto doon. Sa pamilya may dalawang bata, dalawang Pilipina babantay. At nakikita nyo naman na talagang more 80 to 90% mahal din nilang incheck yung ating mga Pilipina. Dahil talagang napaka-asikaho Pilipinas mainit. So lang po, papansin na, bakit kawap talaga yung mga OFW natin doon? Bakit hindi tayo magtayo ng isang building doon? O kaya sa MJ, yung ground floor doon, i-open natin sa kanila. O kaya sa Dubai, sa Qatar. Hindi na po gagala-gala kung magkakaroon ng problema. Para na sa atin. Diba? At least under ng jurisdiction Pilipinas. Under ng jurisdiction. Para ito pag-isang lokohan pa kung ano man. At bigyan natin sila ng importansya kung talaga importansya sila sa atin. Symbol yun diba? Yes, sir. Nakakahiya lang po kasi Pilipina natutulog sa katon. Bakit hindi na magandang Mikita ko nga, nagbigay ng $2 sa atin. Kulang, Nel. Yung bagong bani. Itong background party list ninyo, ito ba, Opo, nung 2010 po, lumaban ho kami. Hindi ko kilala dahil so kami nagkampanya noon dahil we read on our membership. Legion. Pero ngayon ho, nalaman namin na ganit pala. At meron din ang problema ng balutan ng kasi noon Noon hindi nalagyan ng security features dahil nagmadali yung collection So may mga nagsasabi na may mga boto rin kami nabilangan pero ay normal na yan sa election na pero palagay ko naman yung magiging mahusay sana po yung ating election at credible. Ipinalaw natin na manalo po ang confidence ng tao. Pero dati, hindi kayo lahat ng politiko. Wala ko kami minsan kaya kami napilitag tayo ng party list.
marami ho tayong mga batas na inilalabas na ang tingin namin, imbis na ho kami natutulungan napapahigpitan pa ho kami. Pa kayo. Oo, kaya siguro, open ho yung gano'n natin ng open analysis sa mga Asian Bank, sa mga World Bank, napapasok lang yung mga bangko rito, siguro na nagiging sikip na ho kanilang mundo, baka hihirapan nila mag-manage din dahil lilit lang ho kami. Pero gagawin natin lahat ang para maayos ho ito. Bigyan lang ho sa kami ng pagkataon natin ng mga Pilipino, bigyan lang kami ng proper representation at sisiguraduhin namin na ayusin natin ito lahat. May kwento ko bago yung ilang sa kami itong sa ibang congressman natin. Ang problema siguro 4 o 5 taon na kami humingi ng tulong. Luto para hindi yun natuloy. Pagka malapit na humakarop, na nakakaroon ng malaki, iipit na naman. Palagi ganun daw nangyari. Naiindulto. Naiindulto para. Siguro, kulang ho sa commitment at saka passion. Siyempre, pag hindi ho nila nakikita yung kanilang Oho. Lalo wala naman silang mapapalayan. Ganun yun po, kaya ang organisasyon ba sa ilalim mga yan palagan para sa mga at ano-anong sektor itong nabibilang dyan? Ako, about associations po under ng umbrella organization, ako yung nagbala military SLAI, ang mga sundalo, police po, bombero, retirees, dependents, mga BGMP po, po namin yun. Doon kami sa ng mga Baguio vendors, mga vendors po, yung Baguio, mga minero po. Doon po kami department store na empleyado po, government employees po, mga munisipyo, mga teachers po. Halos whole lahat ng sektor properly represented. Ayun. Meron o ba kayong meron kayong statistika kung inaho yung mga nasuportahan ng kusla na natulungan nyo, halimbawa mga mahirap po naging membro niya nakapag-avail ng loan at dahil sa na yon ay umasenso ang kanilang mga buhay. Halos karamihan ng membro ng konsla gumaganda po ang kanilang buhay dahil meron sa pagkakataon gumamit ng pera para gamitin po sa kanilang elite na negosyo. Pagpapatayo po ng bahay, bigyan ng edukasyon sa kanilang pamilya. Tulad namin sa kwento ko ang pangarap ng hinaharap. Ngayon magsisimula tayo ng pulong na 50,000, 90,000 semester. Saan ko yan? Sundalo lang ho yan. Nakatapos lang ho magkakapatid dahil sa pangutang sa AMSLA. Katulad ho ng ibang mga membro ho namin. Nakapagpatay ang katulad ho ng mga teachers ho, katulad ho ng mga empleyado dahil ho sa pautang ng real estate sa kanilang posisyon. Kung hindi po yun, wala ho silang bahay yun. Yung mga medical benefits ho, kunyari meron may isang kamag-anak. Sa bigla ang mga ngailan, tayo ho namin ibigay ang ating mga memo. So, yun po, nakita po namin ang ganda ng pwedeng ibigay po nating asosasyon. Lalo na itong ating paluwagan sa ating mga kababayan. Gusto po natin paluwagan ito. At gusto namin pumasok sa Kongreso, pagpalakasin po ang mga regulasyon, ang mga laws para aksyonan po yung mga ng at po kami pahirap. So, yun. At nakita rin namin ang mga ibang bagay kaya natin tulungan. Nabanggit nga, hindi lang doon sa sektor namin, pwede namin tama na yung ating mga OFW, isama na natin yung mga tricycle association, isama na natin yung mga farmers natin, na instead na
yung kanilang patubig, bigyan na natin ng subsidiya at bigyan natin sila ng empowerment sa sarili nila na kaluwagan. Yun na lang din ang kanilang mga pangangailangan. So, yun. Meron tayo store, kaya naisip ko lang, magtataho, pabalot. Pero, yan naman mga, May kinatawa din yan eh. pero, kunyari lang. Kunyari. Pero, itulong niyo dyan. Alam nyo, dapat tayo ng isang sektor na mga specific sinasabi ninyo. Ayun. Para ano naman ng organisasyon kasi sa cooperative kasi naman kung magtatapos sila. Siyempre, kailangan nyo ng isang pag-manage po na properly. Hindi ko kasi ganun kasimple din yung ko ng paluwagan. Siyempre, doon po yung capability, responsible management, accountability. Nandun po yun. Ito po dapat alisin yun. Dahil importante po yun. Hindi naman siguro kung magtayo nun eh. Sila ano, ang definitely, opo. Ang susuporta sa kanila maitayo yung kanilang Yun sektor. yung aming ipinapangako sa nila. Pag bigyan ho ng pagkakaroon, bigyan ho namin ng panukala yan, magkakaroon ho tayo na magagaling ho sa mga malalaking korporasyon na nakikita. Bibigyan ho sila natin ng seed money pag-umpisahan. Magpadala ho ka ng technical staff, pagpapon sila kung pamamas nito. Gagabayan po natin, imomon po natin ito para makita natin na tumatama na po doon sa silin. Ako dyan sa sinasabi natin, may alam ninyo, diyan naman pwede kayo magpakala ng ipatas, no? Definitely kasi ang isang panelist congressman po ay isang added congressman na nga. Lugar kung sakaling gusto nyo po. Noong kami nakita dapat i-improve na. Karamihan po ng ating mga sa antiquated na sulit na po. Di ba, minsan pag may malabas, lahat tayo magawa, yun po yung batas eh. Dapat to ayusin na natin yun. Ano ba, naiisip ninyo na dapat nang i-repeal? Katulad sa budget po. Sa mga no ako po servisyo bago kami makapag-procure isang bagay abot ng based on rate 645 signatures makabili ka ng papeles. Totoo yan. Meron nasa so ano dapat gawin dyan? Lalagay sila ng mga emergency procedures pero hindi rin natutunan. Kasi example po, meron kang pambili ng baka, may pambili ka ng sundalo. Naubos na yung pambili mo ng baka. Kailangan mo bukas ng pambili ng baka. Magkili ka ba ng 3 buwan para ano? Ano ginagawa nila? Yung sinabi nila, converton. Para mabili. Meron naman ng objective yun eh. Hindi naman nubulsa yun. Kailang sistema ng gobyerno. Huwag na natin alisin na natin. Ayusin na lang natin yung sistema ng gobyerno. Yung mo na galing ng Department of Budget, diretso na ho sa congressman o diretso na sa departamento na hindi na ho dadaan kung saan-saan pa. Kasi red tape, bawat lugar na punta ng sistema, may nangyayari. Na pagkakataon ang dami natin matatalino na politika rito. Si Ramos nasa Juan, nasa Defense, ay nasa AP. Ang ginawa ni Ramos, padala sa Juan, sa infantry, ano ba tawag doon, yung company, maliit na project point sa maliit lugar. Contingent. O di, nagpadala ron. Hindi na dumaan sa region niya kung saan-saan. Kasi dumating yun. Nung dumating ho doon, sako na lang. Dahil nawasan yung isang kaban ng bigas, dahil nakita Ramos, wala silang bigas doon. Dumating ho sa kanila, sako na lang. Kaya ang nangyaryo sa mga sundalo, nakuha naman si FBR, nagdala sa atin ng sako. Lagyan natin ng bigas. Padala natin sa kanya. Akala ba mga sundalo, si Ramos na nangingi ng bigas dahil wala na naman yung sako. Siguro muna po kung sino man natin magiging leader, tingnan no ng mabuti yung mga sistema natin.
na sistema ho natin, ginayo natin sa ibang bansa yun eh. Ngayon po naman talagang akma sa atin eh. Dapat tayo na sistema, mawawala na yung heads. Wala yung mga bureaucratic na binibigyan natin ng pagkakataon yung isang tao magkaroon ng May tawag tayo sa mula kay Menchi ng Paranaque. Magandang umaga po. Naputol. Sige, mga pakinggan mo na ho na. Anyari. Ayan. Mamaya. Baba. Itaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Oxlaw Party List number 68 at tutugon sa panahing pangangailangan at nagbibigay ng oportunidad na maiangang buhay sa pamamagitan ng pagnegosyo. Ipapag ang benepisyo na ibibigay ng Savings and Loan Association. Sa kabila ng maging kahirapan na dinaranas ng maraming Pilipino, hindi pa rin mawala ang tunay na pamamalasakit ng ilan nating kababayan. Ako si Rene Agraba, naka-assign sa third ID ay Pilipino Balugan. Yung bahay talagang tira yun sa Ilanda. Lahat ng kagamitan ko sa loob ng bahay, walang na yun. At sa tulong ng Air Material Savings and Loan Association o AMSLA ng KONSA, agad hangon mula sa tinding sakuna sa Rito Agraba. Nung yung AMSLA na palon silang lamid doon na nag-loan. At saka doon din ako nagtayo uli ng matirahan ng mga pamilya ko. Kaya malaki rin pa sa AMSLA at ako natulong nila. Ako si Shami Perry Gonzalez, 38 years old. Ito po yung pong nagtrabaho bilang IT Security Officer at Campus Division ng AMSAT. Luckily, I was one of the first pioneer na nabigyan ng scholarship grant nung launch yung scholarship na program. Like, I am very much grateful to AMSLA for giving me that opportunity na at matugunan yung sa scholar grant, nakasa rin ni Sheila may hanggang hindi niya malilimutan. Kung hindi dahil sa AMSLA, hihirapan akong tusasan yung hospital bills na incur rin. Nung nagkasakit yung Lord, she was diagnosed with stage 4 cancer. Nung naka-COVID premature, so preterm baby ko. And lumalaki yung gastusin. Kaya wala ko na so, they are giving the best benefits for their employees. Hindi ganun kadali humanap ng pera para matustusan yung gastusin sa hospital. Dahil nandiyan yung AMSLA, we were able yung hospitals. Ng Consular Party List, ang tunay na kaagapay ng mga Pilipino na kaunlaran at pagbabago. party list ay datag para iangat ang antas ng ating mga babayan, lalo na sa Lipaw, para magkaroon sila ng pagkataon, magkaroon ng balik na negosyo at patulong para ilakasin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng Pinal Empowerment. Number one, bigyan po namin ng technical ang ating mga kababayan para tayo na sa pagwagan. Kung sinasabi natin na unstated is low, katulad po ng AMSLA, bago naging President Federation, kami money na nag-umpisa na 5,000 pesos po lang yan. Sa husay management, sa husay pagpapalakad, after 60 years na nga
transaction flow. Ito po ay billion, meron kami 250,000 members. Mag-establish po kami ng mga para sa mga mahihirap natin mga kababayan. Lalo na sa eskwelahan, sa medical benefits. Kita naman natin na napakahal ng hospitalization ngayon. Sa ating mga OFWs, natatamo sa fix. Sa pamamagitan ng kontraparte din, pag-ibig na sila nilang OFW staff, na doon na sila mangungutang, doon na sila magdideposito, doon na sila kukuha na nilang pangangailangan. Pag-ikot namin sa mga farmers, pag-ikot namin sa mga fisherman, doon yun sa ating farmers pala, yung tubig pala, inuut nila. Ito ay transportahan ng gobyerno, hindi ko pwede dapat ito utang. At walang mga fisherman natin, inutang pa yun din ng equipment, kung bangkahon nila, inutang nila. Bakit hindi ko bigyan ng subsidy ng gobyerno? Kailangan kung kami matuloy, lahat ng magsasas pera para itong pera to ibigay na lang as subsidy dito sa ating maliliit kababayan. Pag kami mahuli at masamahan ng mga kababayan. Nagliliyab na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpatuloy po tayo mga kaibigan. Kasama pa rin ho natin ang number katawan o nominee ng COSA party list. Ito po yung Confederation of Non-Stock Savings and Loan Association na higit po sa 4 na po na organisasyon. 59 na organisasyon po na mga paluwagan. Sabi yung paluwagan, parang operative po yan, na pwede kayong magmiyembro. Ito talagang kumakatawan sa mga marginalized sektor ng ating lipunan. Yung maliit po. Ilang dyan, si Colonel Dasco po kasi ang chairman ng AMSLAI. Ito po naman yung Air Material Savings Loan Association. Savings Loan Association. Ang mga miyembro po galing sa Forces of the Philippines, mga pangkaraniwang sundalo, mga pulis, at saka mga bumbero, pa ba, yung mga EMP, mga retirees, winners. Pero itong CONSO party list, kumakatawan sa liputam na organisasyon. Iba't ibang sektor po yan. May mga vendors din po tayo dyan. So maganda po ito dahil kung may kikita merong mas magpaunlad sa kakanan ng mga maliliit nating mamamayan. Naparaming kaya, di ba? Katulad ng mga hindi natin magawa, yung makapangutang tayo sa bangko dahil wala naman yung friend, wala naman tayong kokoliral, walang makakatulong sa atin kundi ang may mga nakakaisip po ng ganitong paraan para matulungan ang ating mga maliit na kababayan, Colonel. Pero po yan, bago kasama pa rin si Colonel, mamaya na alas 10 sa ating programa, meron lang ang parinig sa inyo Kasi may tanong speaker. Anong sa akin? Dapat iboto sa Maynila. Hindi lang ikaw nagtatanong yan. Maraming nagtatanong yan sa akin. Ha? Tuwing ano ba dapat kong iboto sa Maynila? May nagtete pa sa atin. Pag sinabi nyo kami, nagsabi sa inyo, paano nyo sinabi na namin na silim ang iboto nyo? Diba? Wala bang pinakamaganda niyan kundi yung kabataan natin. Kung sino ba ang dapat maging alkalde ng lungsod ng Maynila. Ha? Sino tatanungin natin? Ba siya mismo. Ito, tanong Erap. Sino ang iboto mga Manileño sa Lunes? Ito, pakinggan niyo siya.
Halagang para ating kaibigan na si Mayor Pagin sa darating na halalan bilang inyong alkalde. Si Mayor Fred Lim po ay subok na dito sa Maynila. Mahabang karanasan, tapat sa lungsod. Hindi po siya nabibig. Hindi kaya susulan, depresyo, paninindigan at walang tak. Kung siya po ay naglingkod bilang mayor ng Maynila, kailangan hindi nasang ang kanyang pangalan sa anong klaseng anomalya. Sa panungkulan ng Mayor Lim, ang batas ay para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat pantay-pantay. Kaya para po sa kinabukasan, sa kaunlaran, at higit lahat, sa katahimikan ng lungsod ng Manila, ibago na Fred Lim bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Baka salang yan. Oo. Yan ang atin ang natin, di ba? Oo, Tayo bayan. Malinaw. Malinaw ang pagkakabigis ni Erdum ba? Malinaw ang Lahat ng katangian eh. Oo. Sinabi niya. Kasi totoo, no? Oo. Magsalita, malinaw. Walang lol. Balik natin si Kerel Ricardo Nolasco. Siya po ang number 1 nominee ng Cons Party List. Huwag nililimutan ang number 68 po yan. Oh, isa lang pasok na. 69. Buti na 60 po yan. Ano? Number 6 sa party list. Mga kaibigan, ito nakitutong nito sa kaysa mag-isip na tayo ano sektor natutulong sa atin. Ito na di ba? Pangkahatan sektor ito, hindi ito magpapanggap. Gusto niyo magbabalot, magkaroon kayo ng magandang record. Samahan na pwede ninyo maahan sa sandalang inyong pangangailangan. Ay, wala rin dapat talang kayo lang. O, kuha kayo ninyo yung mga ninyo. Gumawa kayo ng listahan ninyo. O, isitin ninyo dyan, o. Po kami makabuo ng aming asosasyon para meron kaming maasahan. May nagkasakit po sa amin. Meron kaming mga anak, kailangan namin pag-aral, etc. Yan po ang trabaho ng Konsla Party List sa Kongreso. Kaya tama doon na perse, no? Ang kasi po ng Konsla ay talagang palawakan po yung magandang negosyo ating maliliit na tao. Dapat po natin sana matulungan ang Party List number 68 po na maluk po sa darating eleksyon. Maganda po lahat ng programa, magaganap po lahat ng advocacy kung tutulungan niyo po ako ng Party List na makausap sa Kongreso. Ayun po natin ang batas, palakasin po natin ang mga batas. Lahat ng sektor bibigyan natin ng kakataon na magkaroon sila ng sarili nilang paluwag na kooperatiba o asosasyon na talagang na tayo bago iangat ang ating mga pamilya. So po, tulungan niyo po kami at umasa po na tagang lahat ng programa. Ito po yun. At kita po niya sa ating mga political ads nakaroon po halos na may mga programang inilalanta at mga kawalan. Napatunan na po niya ikot po namin sa na malaking kailangan natin baguhin sa mga batas na antiquated na po 10 years na po hindi na po naangkop sa kasakuyan. So dapat ayusin na po natin yan. Na ipaliwanag na rin natin katulad ng mga contractualism taon nangyayari po yan. Taon pinapangako po yan. Tungkol po sa OFW, sinasating heroes, taon-taon
binapay ng buhay. Pero bisita po namin sa nandun po sa kalye po sa ano, bakit hindi natin nabigyan ng auditorium. Maliit po yun, pero napakalaking impact. Pat yung sa ating mga OFW sa iba na dapat mga legal officers dan na available yung mga dekalibre, yung hindi yung kailangan yung dekalibre talaga kaya at yung kababayan nakawawa man naapi at kawawaga. So sa na kababang ko, basa po kayo ang ang pag-asa natin sa ating pong kongreso. Kanina, Kendel, sa kayo na mas maganda magnegosyo. Ano ba ibig sabihin? Oo, kasi yung quality po, naral po natin ang anak natin, ay umaasap tayo ng empleyado, na gano'n, sa taas natin ng ating dekalidad sa pamamagitan ng mga bataso na bigyan natin po ang orientation ng ating mga liliit na kababayan na isipin niya na magtayo ng sarili negosyo, mag-entrepreneur na po. Magsimula sa maliit, di ba? Nakikikwento ko, may isang babae na ating Pilipino, nagkatining na sa salig ng kanyang bahay, nagtanim kamatis, ng ngayon po na po sa maliit na pondo na nahiram. So po aming gusto mangyari. Opo, at saka bigyan natin ng tiras. Huwag natin titin ng maliliit na lalo natin iitin. Bigyan siya ng kadurungan na mata siya negosyo na importante gamit ng pera, importante hindi wawalda sa pera. Kapag ito, i-save niya, kailangan niya, ayun niya paggamit sa negosyo. So yun po, proper train ho sa paggamit ng pera. At tinutuwa mo na sila. Pag nag-invest sila. At orientation, kasama yun sa programa, yung sinasabi natin responsibility. Of course, yung final literacy. Yung successful ng isang asosasyon, wala hong training. At siyempre, paliwanag yung regulasyon, mga dapat ayusin natin. Kasi, di ba, marami ko yung nababalita yung mga pautangan noon, first women, sarado na ho yata yun eh. Dahong bandang huli, pabayaan na kasi iniisip na lang ng mga ahente, mga komisyon na ito yun. Tinuturoan natin ho yun. Tinuho natin yun. So magandang orientation po yan. Marami na nag-text na sa opisina ninyo. Ano kami sa Makati sa Cityland Tower po. Kaming opisina doon. Pero bilang cons po, any office po, membro ng CONSLA, pwede ho silang sumangguni. Opo. Ayun. Bahin natin to. Ano naman po ako ng program nyo? Paano po magpa-member sa CONSLA? Ayun. Yung office, nasabi na ho, kahit sa ang member na organization at yung sa CONSLA po mismo sa Makati ho. Ito yung address eh. Sa Cityland, 11th floor. 111 Cityland Tower 8. Ito yung 154 HP de la Costa Street, North Ayala Avenue, Village, Makati City. Ayan. Yung natatanong po kung pwede siya mag-member ng CONSLA. Siyempre, ngayon po, kung sino yung nasa asosasyon, pwede maging member ng CONSLA. Member po siya. Pero doon po sa sinasabi namin, mga programa namin, kung hindi pa member dito sa asosasyon namin, gagawa natin sila ng sektor nila para makuha sila ng sektor at makinabang sila ang magandang gawa po ng asosasyon. So kaya po nila, tungan muna kami para ayusin ho natin. Group nila. Maintindihan nila. Okay. Sa Kongreso, pag nandun na tayo, sa palagay pa, makakilos itong magagawa ng CONSLA ang kanyang mga adhikain na nais
yun kahit wala po yung pork barrel. Yung mga pidap-pidap na yan. Opo, sabi ko nga po, ayusin po natin yung batas. Kasi sa batas po yan. Kung kang sabihin ng batas, kayo malaki ang kita nyo, mag-set kayo ng 2-3% ng kinita nyo, bigyan natin na special fund to para kakaton nito mastor ko, bigyan natin ng financial assistance. Malaking bagay po yun At least may pinupunta po. Kinala lang po saan pumupunta yung mga nun po. Yung mga tax subsidy po, sa politiko, sa dapat lawakan po ang tax subsidy natin. Kawawa naman Yung mga tatayo, maliliit na tao sa doon sa malaki. Sa tulungan, napapahirapan. Napapahirapan pa. So, mga patas po yan, at malaking bagay po mag-isang representante. Sana mas malakas po kung 3 mundo ang makapasok ko para makuha natin ang respeto at saka respeto ng Kongreso. Kasi kung nag-iina rin po, napakahirap po. Saka ba hindi po para sa kasama ng mga kababayan natin yung tisyo, yan para sa mga marginalized. Yes, sir. Yan yung mga hindi napapansin na tulungan nakakakuha ng tulong sa gobyerno o yung mga maliliit. Yan yung tinatawag marginalized. Nakakakuha ng consul. Halos lahat meron dito Kaya bago ninyo isipin yung ibang party list, unahin nyo itong konsula. Subukan na natin mga umakon sa atin Yung pala kumawatan sa atin Yung pala kitawan niya, kumawatan tayo Katulad ng mga OFW. Dati kasi OFW. Ngayon, siyempre alam natin mga sikod dyan. Alam natin kung may ginagawa sila o wala. Wala yung balitaan. Pero party list magbabalot. May nabalita ka. Nagnawa siya para makapagpayo ng sariling pabrika yung mga magbabalot. Hanggang ngayon wala. Tinda pa rin hanggang ating gabi. Nabalitaan niyo ba yung mga security guard, Jaguar, meron din yan. No, nangyari po. Sila na ba presidente ngayon ng kanilang mga security agency? Mag-develop sila. Sabi ko di ba kayo kay military service. Dito sa pulis, dati naman, yung police, PPN natin military, inabot nyo siguro yun, di ba? Opo. Ano pa yan? Nabanggit yung military. Pasabi yung father ko, pensionado. Itay na yung papa, hindi ko natitikman yung kanyang tamang pension ngayon kulang pa ang gobyerno ng 6 na taon para puno ng mga pen. Ako, tatay ko sundalo. Yun po, nakakawa naman po. At father ko sa bataan. Sama sa deathman. Hindi ko niya deathman yung pension na dapat tinanggap natin noon pa. So yun po ang isa ng ang tinitignan namin. Paano yan na peacekeepers? Sa ang sweldo ng mga sundalo, nila para hosang nasa level na. Kaya hindi sila gumagawa ng tarantaduan. Kasi dito, sweldo po natin kung ano pamili ng gasolina. 30 pesos per 30 pesos. Doon sa basket okay na 1,000 dito. Kung lang na pambayad nyo ng toll gate Kali ka nga pero magbabayad ka sa toll gate. Saka na, diba? Sa naman, pagka medyo nayaran ng portion ng market, sa akin, ay yung mga security agency kasi karamihan, mayari mga kaya nasa active service ng pulis military. Di ba ho? Bakit di ba pwedeng magmay-ari yung mga security guard din? Hindi ba? Yung yung nagpo-provide ng security natin. Kadalasan pinoprovide din ng security yung mga gangster. Di ba ho? Bakit hindi natin itong sector na yan ng mga security guards? I-train sila, bigyan sila ng talagang mahusay na training para maging private na lang. Yung gusto makapag-avail ng security, magbayad kayo.
Sa privado. magiging mas daw kasi magiging political. Oho. Political, wala silang kinakampihan. Kasi siyempre, pag ikaw ay politiko at mayroong security gobyerno, napakahirap kasi ang maganda naman dito, dapat SAS, kung to yung sinasabi ko mag-private, hindi naman protection yung mga private security agency. Na hindi naman basta-basta pwede silang tapakan din at kainin. Sa program. Kaya nga sir, sa batas yun natin yan, hindi ang native na IFP, PNP, na pero sila magiging second citizen. Pati equal lang, basta yung yun ang propose na nila, i-protect na yun nila. Hindi, ang na sa umiikot yan, dahil yung mga nag-a-approve ng lisensya ng mga permit para sa mga security agency, may palakasan din eh. Dapat ng requirements open yan eh. Hindi ba kung pwede yung mga, hindi naman sinabing hindi sila mag-engage eh. Kailangan lang ang playing field para sa pangkaraniwang tao at saka sa kanila equal ang footing, ika nga, ba? Hanggang hindi po maayos na gobyerno po yung sinasabi natin ng poverty level, pati proper wage salary compensation, malayo po pangyari yan. Kasi yung kailangan ng tao, mas mataas ang bilihin, mataas lato. Siyempre, pag tao, kailangan gumawa ng pera para yung mga lalo na primary pangailangan niya, hindi niya gumagawa ng kalokohan yan. Inyo yung counselor magagawa niya para ma-update yung poverty level ng ating malagay ho kasi aming primary advocacy nga is help. Tulungan na ho ng negosyo sa pamamagitan ng finance assistance na kukunin natin sa SIDMA ng gobyerno. Maglalano tayo ng batas na ganun po. Pero mga later lang, kung magkano tayo ng pera, but actually, yan. Kung maganda lang ang implementasyon. Dahil ginaya ho natin yan sa Amerika eh. Yung para bang may pakatuan ng isang local official, may bigay ng pabilisan, mga pangangailangan na hindi na ho gagawa ng red tape. Yung problema, system pa rin ng mali eh. System pa rin ng mali. Ibig sabihin, yung may mga congressman mo, gumagamit yan, pero binubula. Kaya corruption. Congressman mo, talaga naman ginagamit nila. Dahil sistema. O sistema lang po yun. Sana maayos ang sistema na. Kung sinasabi nga, yung galing ng budget, diretso sa department. Hindi po kanino pararanin pa. Sabi ko nga dati, sa procurement logistic papers of orders, 635 nicho ang kailangan para makabili ho ka ng isang bagay. Nangyari ho yan. Nandun ako. Sabi nyo kanina, yung pondo para sa bala, o yung halimbawa sa military, hindi mo pwedeng gastusin para sa uniform. Po, mag-hintay kayo 3 buwan bago mapalit yung object class. Kasi nga, hindi simplified eh. Dapat paggawa ng bala, simple, pati yung mga budget, ba't na kailangan kung halimbawa, kailangan na bala, hindi naman galing sa isang pondo na lang eh. Diretso na ho. Diretso na. Wala na bureche. Yun ang dapat na mabago ng sistema natin. At saka lalo yung mga reserves, ang dami reserves. Isang unit, paglabas ng office president, ng defense, ng chief staff, siyempre may kanya-kanya reservo yun eh. Pagdating mo doon sa unit mismo, wala na akong natitira. Okay. Bueno, dahil medyo kapos tayo sa oras, mga ibigan, kasama natin nyo si Kel Carlo Nolasco. Siya po ang number 1 kinatawan ng CONSLA Party List. Ito po yung Confederation of Non-Stock Savings and Loan Association Incorporated, na malaki po ang maitutulong sa ating mga mamamayan kung sakaling sila po tutulungan din na maluklok Kongreso ng sila balota. Maraming salamat po kay ano pong inyong parting words. Ako ay nagpapasalamat ulit sa inyo, Percy at Peter, sa pagkakataon nito.
umaasa po kami na ang Kansla Party List po susuportahan ang ating mga kababayan. Number 68 po kami sa Lota. Paalam po ang party list na dapat ibo nyo. Kasi baka magdalawa ko kayo, matatlo, baliwala po yan. Sa po kayo, nalito ng programa ho namin ay gagawin ho namin ng maayos at tutulungan natin ang ating gobyerno para may angat po sa ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat. Okay, mga kaibigan, pagsamantatlo kami magpapaalam sa pangalan po ni Rose Binario at itong Si Peter, tabayan po ninyo, susunod na po agad ang magbabalita sa pamamagitan po ni Lord Balao. Susunod po yan namang Sula and Friends. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Estrada! Unahing ating posisyon na dapat niyong malaman, makabuluhan, pasisimuin at isisiwalat sa Fire. Makabuluhan at makatotohanan ng komentaryo para kapanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lunes hanggang Biyernes at 9 hanggang 10 ng umaga sa si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. 8 Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Para sa inyong mga masukaming taga-subaybay ng 8 Media sa makikinig at manunood sa Cable Link 7, regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang sabihin ng programa sa aming himpilan na pinapanood para siya sa manalo ng gift pack mula sa 8 Media Broadcasting. I-text lang sa 917-781-10. Pangalan, ang programa inyong sinusubaybayan 0917-88910. Text na! This program is brought to you by 8 Media Pro